Nasa linya ng telepono si Ezekiel Kilang, spokesperson ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela. Sir, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat ho, sir. Magandang umaga ho sa inyo at magandang umaga ho sa inyo mga taga-subaybayan. Well, sir, nakita naman po natin yung lawak ng pinsala na iniwan ng nagdaang Bagyong Tino sa Visayas Region. So ano po ang ginagawa ninyong paghahanda dyan sa Isabela para to make sure na hindi ganyan kalala yung magiging sitwasyon pag dumating na po itong Bagyong Uwan? Tama ka dyan, no, Sir Audrey. Kasalukuyan na nga ngayong tinututukan ng PDRRMC, Isabela, yung posibleng direksyon at lugar na particular na tatamaan ng bagyo upang kagad ho no, na may deploy yung mga nakahanda. Actually, may mga nakahanda na ho kaming Water Search and Rescue o WASAR team. Ito ho'y agarang paghahanda ho namin upang matiyak ho ang mabilis na pagresponde sa anumang insidente ng pagbaha o pangangailangan ho ng rescue. Nakahanda na rin ho ang mga family food packs ho namin sa Provincial Social Welfare Development na nasa 4,903 family food packs na naka-standby bilang augmentation ho o karagdagang tulong para sa iba't ibang bayan at lungsod ng Isabela. Palagi namang nakahanda, Sir Audrey, no, ang probinsya ho ng Isabela sa pangangailangan ho sa logistic at supply, lalo pat ang Isabela ho ay isa sa mga maaaring daraanan nga ho ng Bagyong Uwan. Okay, nahandaan nyo na rin po ba yung mga evacuation center na kung kinakailangan na dalhin doon yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa mga coastal areas? Yes, Sir Audrey, ang lalawigan ko ho kasi no, ng Isabela, palagi hong nadadaanan ho ng bagyo. Kaya naman yung mga bayan at syudad ho ng aming probinsya ay nakahanda na ho. Hindi pa man mararamdaman o hindi pa man nararamdaman yung bagyo, ay ready na ho no, yung mga evacuation centers ho natin. Actually, bawat mga bayan at lungsod ho ng aming probinsya ay may mga evacuation centers kung sakali na may mga pamilya ho yung nililitas. Of course, may mga kababayan po tayo na minsan ayaw po nilang iwanan ng kanilang mga tahanan, lalo na po yung kanilang mga kabuhayan, pananim at mga alagang hayop. Paano nyo po ito napapakiusapan na pumunta muna sa mga evacuation center hanggang paparating na itong makalagpas itong paparating na bagyo? Tama ka dyan, Sir Audrey, no? Hindi talaga may iwasan yan. Pero tulad ho ng aking nasabi, dahil na rin sa ang lalawigan ho ng Isabela ay dinadaanan ho ng bagyo, nakikitaan naman ho natin ng kooperasyon na yung aming hong mga kababayan dito ho sa Isabela. Bago pa man ho maramdaman ho yung bagyo, usually may mga preemptive evacuation na ho, no, yung ipinapatupad ho namin. Lalong-lalo na yung mga pamilya na malapit ho sa ilog, sa creek, sa mga coastal areas na malapit ho sa dagat at yung mga pamilya ho na may mga light materials yung kanila hong mga tahanan. So usually, nagkakandak naman ho kami ng preemptive evacuation itong mga nakalipas ho ng mga bagyo. And so far, sa monitoring ho namin, no, wala naman pong mga umayaw no, na sila ho'y ilikas. Dahil ang lalawigan ho ng Isabela, nandyan ho yung hangarin ho namin, Sir Audrey, at hangarin ho ng aming punong lalawigan na si Governor Rodito Alban at Vice Governor Kikudi na makamit pa rin ho yung zero casualty. Well, ingat po kayo. Maraming salamat, Ezekiel Kilang, spokesperson ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Isabela.